na. Mga bunot na. Si Mars lang ang malakas bumayo. Ayaw, di ma! Kakatapos lang po namin maglatag ng mga abono. Ito po lahat, 25 bags po. Ito yung aming imimix sa asin. Yan. So, asin din. Mag-overtime po kami. Siguro hanggang alas 10 o alas 11 pa kami dito makakatapos. Uli, hindi gaya. Ito po yung lahat namin imimix. Pagkatapos namin imimix, amin itong ilagay ulit sa sako at i-split sa dalawang grupo. Yung isa ay dito lang namin itira. So yung kalahati niya ito namin sa kabilang area ilalagay. So ito po lahat siguro umaabot ito ng 40 bags lahat pati yung asin na fertilizer na mix before ibinigay ng Philippine Coconut Authority. So amin na lang itong dadagdagan ng kahit kunting sulfato. Po, nagsisimula na po silang mag-mix ng abono at saka asang asin. So kanila na po itong nilagay po yung asin sa itaas para ma-mix ng gusto. Kita nyo naman po, 2 tonelada po yung kanilang imimix. Wow! So siguro hanggang maghating gabi andito pa sila nag-mix. Pero madali lang ito kasi Oh my God! nakapagapuna na po sila. Ito po yung kanilang pinagkainan. Ito po yung kanilang hapunan. Wow! So, ito lang po ang nagbibigay ng kanilang lakas. Ayaw, di ma! Kitang-kita nyo naman, malakas si Busing at saka si Mars. Parang hindi tinatabla ng pagod. Ang sekreto po nila, kumakain sila ng abono at saka asin dito. Oh my God! Hindi ko lang nabidyohan kanina kasi mabilis ang yung pagkain nila. Oh no! Tinikman nila kung anong lasa ng abono at saka asin. So, doon nila na-conclude na mapait pala yung asin na may abono. So, gano'n po. Kitang-kita nyo naman, hindi ito isang oras. Tapos na po ito nilang ma-mix. Medyo pa slide na to. Simpleng-simple lang po yung kanilang pag-mix. Mataas yung fertilizer pero kung pakunti-kunti lang yung kanilang kuha para ma-mix talaga yung sa ilalim. So dapat wag biglain kasi nakakapagod naman. Nangangalahati pa lang po yung kanilang pag-mix ng fertilizer at saka asin. Ganyan po sila mag-mix, parang construction worker lang po sila. Parang nagmi-mix po sila ng semento. Kaso kulang na ito ng tubig para kanilang ipalitada. So ito na po. So masakit na po yung hawak ni Mars. Ayaw, di ma! Hindi po nakaka trespasser yung kanyang kinaing balanghoy. So masakit na po yung kanyang hawak. So parang lalabas na siguro yung kanyang kaloob-looban dyan na tinatago. Po hindi talaga sumusuko. Balik na naman si Mars at si Busing ng pagmimix. Magandang hapon po, dito po kami nag-apply na po kami ng pataba sa aming mga niyog. Ito na po yung aking mga kasamahan. Ano?
nilang ginagawa. Yeah. Po yung naglalagay ng mga pataba sa mga niyog namin. So, diyan nila po nilalagay sa may tubo, direkta doon sa ilalim ng lupa. So, double purpose po, binebreak po namin yung lupa. For the winter, kami po ay naglalagay ng mga fertilizer. So, napuputol po yung mga ugat. Wala po problema yun kasi tutubo naman ulit. At mayroon pa silang patabang makukuha. So po kami ay naglalagay ng pataba dito. Ang advantage po ng ganitong sistema na palagay ng pataba sa niyog, yan po ay hindi po maka-evaporate ng madali yung yung pataba. So sa niyog po talaga nakapunta yung ating mga fertilizer na inilagay.